1, magsiawit kayo ng malakas sa Diyos nating kalakasan. Mga kaingin kayo na may kagalakan sa Diyos niyo po. Sa lahat po nagmamahal sa ating Panginoon, tayo magsuyo ng Hallelujah! Hallelujah! Ating Panginoon na ating sa buhay, na may kagalakan sa ating puso, sapagkat siya lang po ang ating sandigan, ang ating pag-asa, at ang ating kalakasan. Kayo po ba ay naniniwala? At tayo sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Yung mga ito, matutungkulan po natin ang panibagong kalakasan na ibigay sa atin ng Panginoon. Dahil po tayo ay binigyan po muli upang makapaglingkod sa Kanya. At maraming salamat po sa Panginoon at tayo po ay nagkakaya sa kanyang umaga nito. Okay, tayo po ay umawi.
have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world, and that is Jesus Christ. And in Acts 5:31, as Savior, Jesus is the only one who can deliver us. He is our deliverer. Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Ating pawitan ng beautiful Savior sapagkat ang ating Diyos ang ating tagapagligtas at nagbigay po sa atin ng pagkakataon para makalapit sa ating Ama.
sent His only begotten Son to save the world for sins, that we may have eternal life. Let's all sing. Let's all sing this song.
naman namin na makapangyarihan sa lahat. Kami, O Diyos, ay sama-sama na lumalapit sa iyong mahal na presensya sa umaga ito, Panginoon. Nagkakaisa, Panginoon, ang aming puso't damdamin, O Diyos, upang ikaw, Panginoon, ay taas sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo na pinapakita mo sa bawat isa, Panginoon. Sa pagbigay mo sa akin ng kalakasan, O Diyos, sa pagbigay mo sa akin, Panginoon, ang aming mga pangailangan sa araw-araw, O Diyos. Nandiyan ka, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, O Diyos, aliksikin mo ang bawat isa sa akin ng aming mga puso, O Diyos. Kung mayroon mang mga kalugyan, Panginoon, mayroon mang mga kamalian, O Diyos, na aming nagawa laban sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, malaya na lumalapit sa iyong mahal na presensya, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na pinag-priority, Panginoon, ang araw na ito, Diyos. Nandito, Panginoon, sa bahay pananambahan, Panginoon, upang natakbuhin ka namin, Panginoon, upang ibigay namin, Panginoon, ang pinakadapis sa aming buhay, Panginoon, ang pagpupuri at papasalamat, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, napakapalan namin, Panginoon, dahil itong bansa, Panginoon, bansang malayo, Diyos. Walang nakakaglang, Panginoon, upang ikaw aming purihin, pasalamatan, Panginoon. Kahit sa ang lugar, Panginoon, kung hindi kanyang pupuri at magpapasalamat, Panginoon. Hindi tulad ibang bansa, Panginoon, na mga Kristiyano, Diyos, nagtatago, Panginoon, natatakot, Panginoon, na hinahabol, Panginoon, ng mga nananampalataya sa iyo, Panginoon. Ngunit sa aming bansang ito, Panginoon, napakalaya kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo, Panginoon, ng muluhod. At ikaw, Panginoon, ang aming pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, kung ano bang mga pinagdaanan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, aming dinudulog sa iyo, Panginoon. Ayusin mo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kayo, Panginoon. Nasa araw, Panginoon, kami lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, aming dalangin, Panginoon, na patuloy ka mamumuna sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, mula sa aming mga kabataan, sa mga youth, hanggang sa mga nakatanda sa amin, Panginoon. Para, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, tumutulong sa iyo at magpupuri, Panginoon, sa iyong mahal na pangalan ng Diyos. Lord, aming dinalangin din, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Ay patuloy na, Panginoon, dinadalangin, O Diyos. Sa mamumuna ka, Panginoon, lalo sa aming mga aming Pangulo, Panginoon. Sa lahat ng mga lingkod, Panginoon, na ikaw, Panginoon, nagbigay sa kanila, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, upang ayusin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy ka mamumuna sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga desisyon, Panginoon. Kung ano bang mga desisyon nila, Panginoon, ay karapat-dapat, Panginoon, sa nakakarami sa amin, Panginoon, sa aming sambayan ng Pilipino, Panginoon, Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy ka namin purihin, Panginoon, sa aming mga gawain sa araw nito, Panginoon. At dalangin din, Panginoon, ang bawat pamalat, Panginoon, bawat barangay, munisipyo, Panginoon, at saka lalawigan, Panginoon, na mayroong mga Kristiyano, Panginoon, na sa araw na ito, Diyos, nandun sila, Panginoon, nagbigay din sila ng pupuri at pasalamat sa mga bagay, O Diyos, na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos, at kung kahit marami kaming pagkukulang pa, Panginoon, patuloy mo kaming minamahal at patuloy mo kayo, Panginoon, niyayakap, Panginoon, sa aming mga kamalian, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umaga ito, Panginoon, aming dinadalangin, O Diyos, na sa bawat kasaan, Panginoon, sa mga salita mo, aming pakinggan ngayon, Panginoon, sa panguna ng aming elder,
Okay, magandang umaga po. Parang tayo ay mabibilang sa daliri ang ating bilang. Ito po ay nagpapatotoo na ang bawat isa ay malapit sa Diyos. At kung wala man po ang ating mga kasama dito, alam ko po mayroon silang mga mahalagang gawain na makakatulong sa kanilang pamilya, makakatulong sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Ang pagbati po ng magandang umaga ay aking pong ulitin kahit wala po rito aking may bahay. Isa sa mga dahilan sa pangalawang linggo na hindi siya nakatin. Yung pong isang linggo ay, anong tawag dito? Anniversary po namin. Nagkulong na lang kami sa bahay. Manood ng TV, matulog. Iniisip kung ano ba yung talagang gawain para sa Panginoon. At ito ay habang ako ay naroon, ay isang bagay ang ipinabot ng Panginoon sa akin na ang sabi nito, kung bubuksan po natin ang ating Biblia, sabi doon sa aklat ng unang Tesalonica 4:1, okay, parang napakalaki ang ating mga basa nito. Pansinin po natin, o sabay-sabay po natin basahin. Unang Tesalonica 4:1. Okay, pansinin po natin yung ilang salita rito. Napakahalaga ang bawat salita rito. Sabi nito, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap, ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sa ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin po, sa buhay natin ngayon, kinakailangan makita ng Panginoon na tayo ay kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Napakagandang pag-usapan po ito, yung buhay na nakalulugod sa Diyos. Sa araw-araw na ating ginagawa, meron po tayong naliligtaan na hindi nakalulugod sa Diyos. Una, ihalimbawa ko po sa akin, merong pagkakataon na sa umaga sa pagkagising, igising ako ng alas 3, alas 4, hindi po ako nakakapag magandang umaga sa Panginoon. Ang iniisip agad, ano ba yung magagawa ko? Yung sarili agad. Ano ba yung tulong ko sa aking may bahay? Ano yung nagiging problema sa akin? Ito po yung nangyayari sa isang mananampalataya na nagkukulang, hindi nakakalugod-lugod sa Diyos. Ang pinakamaganda, ang sabi doon, ay tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Halimbawa, mag-observe po tayo sa ating mga dancer, ay
kayo po ang mag-observe sa cancer. Sa kanilang pagbibigay, pagpupuri sa Panginoon, alam ko po na nasa kanilang puso ang paglilingkod sa Panginoon para maging kalugod. Ang tinatanong ko, doon sa nag-observe, ano yung inyong nakikita, inyong namamalas, totoo ba? O nakikijoint lang na sumayaw, pero hindi mo nasa puso? Ito yung ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kung ano ang iyong ginagawa para sa Panginoon, ay para sa Panginoon, para maging kalugod sa kanyang harapan. Sabi nito, yung ating binasa, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nakikiusap, ipinapayo, sabi ron, sana ay lalo pang inyong pagbutihin ang inyong pamumuhay. Wow. Ako po ay 81 na magsimula ako maglingkod sa Panginoon ay parang sa kabataan, pero easy lang. Pag may gawain, okay lang, pero hindi po talagang iba ay bukal sa loob. Nakikisama lang. Pero paalala sa akin, dito ay ipinapakiusap namin. At sumunod, pagbutihin. Napakaganda ang salita nito. Ito po yung natutunan ni Apostol Pablo, sabi, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Bawat sabi, kinakailangan maging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Kinakailangan. Sabi sa unang Thessalonica, doon din sa verse 7, 4:7. Ayan, makita po natin. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ito yung itinuturo sa atin. Tayo ay tinawag. Iba po yung pinili, kaysa tinawag. Pag sinabing tinawag, parang tukuyan ang pagtawag sa inyo. Tukuyan ang pagtawag sa bawat isa sa atin. Bakit tayo ay narito? Kanina sabi ron, kinakailangan tayo mamuhay sa harapan niya. Dito naman, mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Pinapaalala sa atin bakit laging may salitang kahalayan. Ito po ating isip ay napakarumi. Kung maalala nyo, sabi ng ating pastor, pag nagbukas ka sa iyong cellphone, unang makikita mo ay mga babaeng hindi kaaya-aya ang mga kasuotan. Ito yung isa sa mga kahalayan na nakikita sa ngayon. Ito yung iniiwasan. Ito ang kumari ipinagbabawal sa atin para tayong malayo sa kahalayan. Maraming kahalayan na binabanggit. Sa araw, sabi nung pastor, ako po ay merong sasabihin sa inyo, huwag po kayong masasaktan. Sabi nung isang pastor. Sabi nung isang magkatabi, ako po ay ang sinasabi ng pastor. Tiyak na ako ay madidisgrasya na naman dito. Nagpupulungan yung dalawa. Malakas ang ano ng pastor,
Hindi ko po kayo sinasabihan. Ang sinasabi ko lang ay kayo ay mag-ingat. Mag-ingat. Kung ano yung sinasabi kong mag-ingat, kayo po ang nakakaalam. Maraming sinasabi nito, huwag ninyo gagawin yun. Ito yung sinasabi sa akin na kailangan mamuhay sa kabanalan. Bakit po kailangan yun? Sabi po sa aklat ng Roma 12:1. Okay, makita po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang hawag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Inulit po na naman dito ang kalugod-lugod sa Diyos. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating katawang ito? Kaya nga sabi doon, basahin natin sa taas. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo, naialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Kapatid po natin lagi dito, yung nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Kayo po ay pare-pareho na meron ibang gawain. Nasa kumpanya ka, nasa opisina ka, driver ka, o ay ikaw ay may sariling kumpanya. Ito ay nagpapaala-ala sa atin. Hindi po kung tayo ay merong mataas na kalagayan sa kumpanya ay nagiging pasaway ang iba. Ang sabi ron, nakikiusap si Apostol Pablo na tayo ay mamuhay. Sabi ron, ihandog. Sabi ron, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat kapag samba ninyo sa Diyos. Sa panahon na tayo narito sa loob ng iglesia, tayo ay maraming iniisip na pagsimba o pagsamba sa Panginoon. Naglalaro ang isipan ng iba. Ang sabi doon, uuwi na naman ako mamaya. Wala pang naghahanda ng tanghalian namin. Minsan ito po ay totoo. Minsan nagpapaiwan po ako sa bahay. Ang ginagawa po namin, pagka kami mag-asawa ay magkasama, alas 7 pa, sasakay ako sa rice cooker para pag-alit namin na isang oras na kalahati, papatayin ko na yun. Dahil hindi maaaring iwan, masusunod din yun pagka umuwi ka ng alas 12. Ibig sabihin, sa ating pagdako sa simbahan, ay ihahanda na natin ang ating sarili kung ano ang hindi makakaabala sa pagsamba natin sa Panginoon. Iniisip po natin lagi ito dahil ito ay kailangan. Gawa na ang sabi po roon,
yung kalugod-lugod na pagsamba natin sa Panginoon. Hindi po tayo maghiwalay sa ating topic na nakalulugod, nagbibigay lugod. Nagbibigay lugod tayo sa Panginoon at nalulugod siya sa atin. Ito ang dapat nating pagsamahin. Nalulugod ba ang Diyos sa ating ginagawa? Nakalulugod ba tayo? Sabi ito, marami akong sinulat, sabi dito, sa pagkatayaw, inulit ko, kinakailangan ay, makita natin ginawa kanina, nakita ko, ako man ay napansin ko, talagang sincere sa kanilang kalooban, sa kanilang puso, ang paglilingkod sa Panginoon. At sa pagkakaisa, kung tayo nanonood, tayo nakikinig sa salita ng Diyos na nagmumula sa ating pag-aaral, bakit na natin kinakailangan meron tayong pagkakaisa? Sa pagkakaupo, ito ang malimit na na-obserbahan natin. Hindi makalit sa upuan, may lalabas, mabalik. Alalahan natin tayo nasa loob ng iglesia. Sa pakikinig. Kaya yata ako nalagay na sa tenga para marinig ko na yung mga ano eh. Ito po yung sa pakikinig, kinakailangan pag-aralan din natin ang mga inaawit, totoo, at ang mga nagpapatotoo, at higit sa lahat yung nakaupo na nakikinig ng sasalita ng Diyos. Isa pa, uli, at katahimikan. Ang katahimikan ay nagpapalya na totoong nakikinig, inaalam ang bahagi ng salita ng Diyos na binabasa sa banal na kasulatan. Ito ay alam natin kapag tayo ay lagi ang nagbabasa ng banal na kasulatan. Sabi dun sa Josue, chapter 1, verse 8 and 9. Dito po natin makikita ito. Huwag mong kalilitaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 9. Di yata nakasulatan na. Okay. Ito na lang ating pag-aaralan. Pansinin po natin ang mga pangungusap dito. Huwag. Isipin po natin. Huwag mo kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pansinin po natin salita yung huwag. Huwag tayong makakalimot. Baka tayo ay nagbabasa ko. Linggo bukas, teka, babasahin ko itong aklat na ito. Para sa ituturo sa mga kiklarin. Samantala, ang sabi ng huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi. Sabi nung kasama ko po sa Luzon, hindi ko po pinapasa na ang Biblia. Naluluho po ako, nahihirapan po ako. Totoo. Kapag hindi ka lumapit ka pa noon bago basahin, ang banal na kasulatan hindi mo maunawaan. Samantala, sabi doon, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Okay, marami nag-aakala
na kaya sumusunod doon ay dahil gusto ang buhay niya ay umayos o yumaman o lahat. Hindi nila alam na dito sa buhay natin ito ang kinakailangan ang pamumuhay natin maging matagumpay para sa susunod na humanap tayo sa Panginoon. Kasamanan niya tayo. Okay. Maganda po ang mga sinasaad ng mga talatang ito para sa atin. Ito po yung nakalulugod sa atin. Sabi sa Hebreo 12, chapter 12, 2 and 3. Ang 12 ba nilagay? Parang mali yata ang nilagay natin. Mali ang pagkabasa ng aking pinagawa. Sabi doon sa Hebreo, nawala ang aking Hebreo ito. Ang sabi doon, kung papansin po natin ang aklat ng Hebreo 12, tayo ay nakakasama niya ayaw tumama rito. Okay, ulitin natin, mamaya natin balikan. Sa baka mali na naman ito. Sa ikalawang unang Korinto 15:58. Yan, tama po yan. Sabi mo ron, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinaw. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kung atin pong papansin nito, sabi po ni Apostol Pablo, tayo ay magpakatatag. Magpakatatag kayo at huwag matingnan. Maraming mananampalataya na kapag nakarinig na hindi na niya nagustuhan, hindi na niya angkop sa kanyang iniisip na pananampalataya ay lumalayo. Samantalang ang sinasabi dito ay magpakatatag. Dahil ito yung napakahalaga. Kung tayo mayroong paninindigan na tayo ay ligtas na, tayo ay tinawag na ng Diyos, tayo ay naging kalugod-lugod na sa Kanyang harapan. Sabi nun, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Sa atin, mayroon lang tayong linggo, Miyerkules, Sabado, wala po tayong tulad ng ibang iglesia na mayroong gawain ng Bible study. So, hindi pa po dumarating sa atin yun. Pero kapag ka po, sabi doon, tayo ay maging masipag palagi sa paglilingkod, darating sa atin yun. At kung mayroon dumating sa atin na magsasabi, Pastor, pwede po bang pangunahin ko ang Bible study ko ganong araw? Yan po ay nasa niloloob, nasa puso ng isang mananampalataya. Kaya sabi doon, dahil alam nyo hindi matatayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ito yung napakabuti na binibigay ng Diyos sa atin.
babalikan ko po yung sabi sa Hebreo 12. Ayaw mo ba? Ayaw mo sa akin Okay, sabi nito, kaya't ang nais ko ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Meron dito pinagkita ko rito na baka hindi na pasama po rin. Sa ikalawang Korinto 5, ayun, lumabas po yung Hebreo. Hebreo 12, 3. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Napakaganda po ng talatang ito para po sa atin. Kanina ay nabanggit natin yung kung paano tayo magiging matatag, kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, ang talatang ito ay sinasabi yun, ituon. Amen. Ito, dito naman, namatda natin si Jesus na gumawa na sumunod sa kanyang pananampalataya na siya. Dahil sa kagalakan ilegal sa harapan niya ay nagtiis sa krus at walang bahala ang kahiyan na umupo sa kanan sa luklukan ng Diyos. Ito trono ng Diyos. Napakaganda po ito. Ituon natin ang ating paningin. Huwag po tayo namang minsan merong paano hindi ako makakalit doon lagi nakatuon. Ibig sabihin, sa ating gawain, sa lahat saan tayo naroon, binanggit ko kanina, opisina, kumpanya, driver, o saan pa man, kinakailangan na doon sa ating isipan ang Panginoon. Kaya ito natin, ang ating paningin, ito, sa panahon na tayo nagtatrabaho, ginagamit natin ang mata sa trabaho, pero ang ating isipan ay nasa Panginoon. Kaya napakasarap ng salita na maglingkod sa Diyos. Habang kung binabasa ko itong mga talatang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pag-uusap na iniwan ng isang manggagawa. At alam na alam po natin, si Apostol Pablo ang nagsalita. Ang mamatay ay kay Kristo, ang mabuhay ay pakinabang. Ito po ang aking iiwan sa bawat sa atin. Sa ating paglilingkod, nalulugod tayo sa Panginoon at nawa ay totoo na tayo ay nakalulugod sa Kanya at tinatanggap ng Diyos. At sabi ni Apostol Pablo, ang mamatay ay mamatay ay kay Kristo, ang pakinabang. Tayo po ay tapusin natin ang gawain ito. Nakaiwan ko na ang salitang tayo ay buhay na nakalulugod sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka lahat.
Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa maikli at oras na aming pag-aaral, Panginoon, nawa, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Pamulitan ni Jesus na aming tagapagligtas ay maranasan namin lakilang Diyos ang kasiyahan at dumaan sa aming puso na kami po ay nakapaglilingkod sa inyo. Lord, naway maging kalugod-lugod po sa inyo. Panginoon, pagigdapatin mo po kami lahat na narito. Isama niyo po kami, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Huwag niyo pong lalampasan, Panginoon, ang iglesia ito. Huwag niyo pong lalampasan, Panginoon, ang pamilya-pamilyang narito. Huwag niyo pong lalampasan, Panginoon, ang mga kabataan narito sa kinalayo. Ang mga bata. Sumasama po kami sa iyo. Sumasama po. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, na naging dapat kami ngayong umaga sa paghahayag ng iyong salita at ng Diyos. Panginoon, alam po namin, nakatunghay ka po ngayong umaga sa amin. Minamasdan mo po kami, Panginoon. Nababasa po ang isip at puso namin. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming pagkukulang. Patawarin mo po kami sa pinagay. Sinadalangin din namin, Panginoon, ang bawat pamilya na narito. Magulang, mga anak, mga apo na kilang Diyos. Lord, kung wala man po iba rito na kilang Diyos, abutin niyo po lang inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat po sa kilang Diyos. Salamat po. Ay po ang patuloy namin kinalakas sa umaga ito. Ay po ang aming tatampihin, Panginoon. Salamat po sa kilang Diyos. Sa kaunting oras na aming pag-aaral, ay naging bahagi kami ng iyong puso at isipan. Ang iyong pamamahay ay hindi nawawaglit sa amin sapagkat kayo po ang tubos ng aming kasalanan. Lord, salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang nag-amin, pagkilalap at tinatawag. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating mga ilang sana.
Tapos nandito sila, nagpa-practice. At yung mamaya din po yung mga, at syempre, hindi lang po mga musician, kundi mga vocalist din po. So after po nito, meron din po yung aming mga vocalist. Ano po? Para po sa mga future worship leaders and backup singers. Salamat po sa Panginoon. At sa umaga po ito, ang ating pong mga gawain, tuwing Wednesday ay prayer meeting po, 6 p.m. po. Ang start dito po sa ating sanctuary. Ang practice po ng praise and worship ay nakadepende po sa availability ng ating mga musicians and worship leaders. At hindi po, may iba pa po bang gawain na wala naman. Ayun, ang bawat isa po, pinafollow niyo po yung ating FB page sama. Ayan, meron po tayong CBCC ano po. Makikita niyo po everyday may mga magandang mga scenery. So, iniimbitahan po lahat kung meron po kayong mga isesend ng mga magagandang photos ay sa email, Gmail. Ayan na po pala. Diyan nyo po i-send. Share your best shot and we'll include a daily Bible call to our everything. Yan po. CBCC Panibana chapter at gmail.com. Ayan. Feel free po na mag-send. Kung gusto nyo pong mag-send, yung magagandang face, ay hindi po kalapin. Hindi po, joke lang po. Ayan. Sige po, mag-send po kayo ng mga magagandang pictures para po sa ating pang-araw-araw. At si Ate Orlin po ang naglalagay po ng mga Bible verses ko dyan. Ano po? Ayun, salamat din nga pala. May mga bago ng t-shirt ang mga dancers. At napakaganda ng t-shirt po. Sana po. Gusto ko kayo sa likod, CBCC. Ayan. May meeting ba kayo ng multimedia? Ngayon na? Multimedia. Next Sunday. Next Sunday, may meeting ang mga multimedia. Ayun po, meron po tayong bisita. Ito ay dyan ang dito sa Katapatan, sa Mabini Street. Kung kami pong naisin ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos. Siya po si kasi yung ang hirap ang hirap po kami nagbubulungan doon. Ano ba ito? Ice ba ito? Ice. Hindi po ice candy. Si Ice po. Ayan. Siya po ay 18 years old. Ice cream. Incha. Ayan. Ito ay aming hinahandila sa unahan para may panalangin ni Edwin Aruman. Ayan, welcome ka namin dito at nawa, patuloy ka namin makipag-muli sa mga susunod na linggo. God bless and welcome here at CBCC Banibana. Sige po, tayo lahat ay tumayo at i-stress natin ang kami sa kanya para po sa akin sa panalangin. Dakilang Diyos, nasa puso po namin, Panginoon, at nagalakan, Panginoon, na makasama namin si Ice sa pagpupulit magsamba sa iyo. Dakilang Diyos, na nalaman mo ang kanyang puso sa pagkanais niya, Panginoon, na magkaroon sa iyo ng personal na relasyon, Panginoon. Hindi sa amin, hindi sa personal, kundi sa iyo, Panginoon, na personal na relasyon ang nais niya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ang Diyos na ikaw ang mag-usap at ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kauluan sa lahat ng bagay patungkol sa iyo, Panginoon. Upang o Diyos na lalo pa yung makakilala, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na nakasama namin siya physically, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Panginoon Diyos, nalain mo po na patuloy mo siyang pagpalagi, Panginoon, sa pulang ng pamilya, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless, O Lord, sapagkat patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa kanya, Panginoon. Ang mga bagay na nilanais sa kanyang puso, Panginoon, kung ano man yung nakikita mo sa kanyang puso, na nilanais na ito, ay ito'y pagkakaloob ko sa kanya. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, at patuloy namin na itinataas ang iyong
sa inyo. Maraming pong salamat sa kailang Diyos sa inyo, sa bagay ito. Muli kami nakapagpulit na kaluwalhati sa inyo. Ngayon doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkakisod at sa inyo makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking ganap sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng sa Kristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang pagkahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon